Kilala sa inyo, siya ay isang chapter head ng North A 6A at sila ay nagtapos ng kanilang CLP o Constitutional Life Program noong 2012 to 2012 pa sa Santo Niño, Camarines. At sila ay binayaan ng dalawang anak, tatlong anak, dalawang lalaki at isang lalaki, dalawang babae ng kanyang kabiyak na si Sister Jane Galvin. Mga kapatid, at tinutukoy ko po ang mensahero natin ngayong gabi ay walang iba kundi si Brother Sail Galvin. Palakpakan po natin. Hey, good morning. Good morning. Ito, turo sa akin Bradoski ito yung tatay ko. Sabi pag ganitong oras, good morning na lang para Kasi alam ko, pagod ang lahat. Lalo na yung Sabado. Di ba, payday naman yata So, bawi lang. So, ayan, unang-una, nagpapasalamat ako kay Lord dahil first time ko dito sa cluster na ito, chapter pa, dahil kay Bradoski. Pangalawa, sa tatay ko, kasi minumotivate niya ako bilang isang bagong chapter head. Siya rin ang nagturo sa akin para maging chapter head. Isa rin yan. So, maraming salamat. So kanina, bago ako pumunta rito, kasi sabi niya, agahan ko daw Sinunod ko, inagahan ko, kaya nauna ako sa inyo kanina. Pero, sabi ko kanina kasi, nakabihis na ako. Ready na, naka-bag, may dala na akong bag. Pabihira naman yung ulan, walang paalam. Hindi man lang nagsabi na, abot muna ako. Biglang parang buhangin na biglang ang lakas Sabi, Lord, ano ba ito? God's will ko, itotoo ko, tapos ganito mangyayari. Paalis na ako Biglang Kaya po, tinakabahan ako. May phobia na kami. Kasi yung misis ko, sobrang phobia na sa baha. Alam mo bakit? Talagang sakit na kami sa baha. 5 beses kami itong September. Talagang yung dati namin nasana hanggang dito lang sa tuhod, ngayon lampas tao. 5 beses ako talaga hindi na ang naiwan doon, ang misis ko lang, may phobia na. Pati ako may phobia na rin. Kasi yung mga anak ko wala rin doon. Ando naman sa mother ko, na bedridden, sila ang bantay maghapon. So, pagkatapos nito, talk na ito, ako naman ang magpupuyat, nagbabantay sa mother ko. Talagang ganun buhay. Pero yung bahana yan, talagang hindi na sa akin Parang okay na lang sa akin yan. Tanongin mo, bakit? Kasi, may alaga na akong mga hayop sa bahay. May pusa ako, may aso, may kalapati pa. Alam mo bakit? Kasi talagang yung baha talaga dapat. Kasi Noah yung namin street. Kaya binabaha kami. Kaya okay na sa akin yun. So, salamat sa Diyos dahil sa baha talagang nagtayo na talaga ako ng sarili kong bahay. So, malapit ka rin matapos sa may bandang talan. Praise God po. Ayan. Nag-start pa lang So, kami po, kami po magkapatid po kami. So, lahat po isa na po yung kapatid ko na hindi couples for Christ. Ako po yung naunang graduate, 1998. Talagang siguro 19
years old lang ako noon. Tapos, dito pa sa may West Avenue. Graduate po ako ng West Avenue. Batang-bata pa kasi maaga ako nag-asawa eh. So, pero nung nalipat kami sa Camarin, bago yun, na-invite ko lahat ng mga kapatid ko. Ay, yung 4 na kapatid ko. So, kung may nakakilala dito, yung Big Galve, kapatid ko yun. So, isa lang po ang hindi Couples for Christ. So, ayan, masaya po kami na kabilang dito sa community na ito. So, ayan. Talagang napatay kasi yung power niya, kaya nagulit tayo. Medyo floating tong CPU ko eh. Ayan. Knowing God's will. Ano ba yan? Knowing God's will. So, knowing, sabihin, alamin. Alamin daw natin. Isa pang siyasatin. Suriin. Yan, yun yung mga malalim na suriin, siyasatin. Yung kalooban ng Diyos. So, sinusuri ba natin yung kalooban ng Diyos? Yan. Sabi rito, God's guidance for man is basic and indispensable to the Christian life. Pangunahing basic na daw talaga ito. Siya yung pangunahing pangailangan bilang tayong mga Kristiyano. Pangunahing pangangailangan. Sinasabi dito, no, yung kailangan daw balansihin daw po natin itong gabay. Gabay by principles. Ano ibig sabihin ng gabay by principles? Siguro ito yung guide na minsan sinasabi natin na, ay, nagsisimba naman ako. Gumagawa naman ako mabuti. Siguro mga ganun mga batas, kung minsan sinasabi natin, basta tumawid ako ng sumusunod ako sa pagtawid ng kung ano yung tamang tawiran. Yan yung sinasabing guidance by principles. So hindi lang daw po dapat doon tayo nakatuon sa prinsipyo natin, sa principle na yun. Kundi kailangan din po yung guidance, inspiration sa ating Panginoon, sa pagsunod sa ating Panginoon.
Ayan. Ayan. Meron po tayong sinasabi dito, yung uri ng guidance o paggabay. Una, ayan, teachings. So sa ating mga Couples for Christ, talagang iyan po ang pangunahing ginagawa natin. Teachings, pagtuturo. Ano yung tinuturo? Ito daw. Ito yung nilalaman. Primary ways of teachings. Una, the Word of God. The Word of God as found in the Bible Christian tradition. Spiritual writings and spoken words of the body of Christ. Yan talaga po ang pangunahing teachings natin. Nakabase sa Biblia. Yan talaga yan yung guhit ng natin, kapalaran natin. Yung Bible. So pangalawa, yun nga, yung personal experience. Sinasabi nito, God orders the circumstances of life so that His people can learn from their experience. So, ibig sabihin nito, binibigyan tayo ng Panginoon ng mga iba't ibang pagsubok sa buhay natin para tayo ay matuto. Matuto tayo sa hamon ng buhay. Tumatatak tayo. Kaya kung minsan napapansin niyo po yung sa hindi Christian, halimbawa na lang sa Japan, pag nakatikim sila ng mga pagsubok na pag hindi nila kinaya, ano ginagawa nila? Suicidal. So, talagang parang sa tingin nila, wala ka ng pag-asa. Parang sarado na So, mas mabuti tayo dahil sa experience natin, nakakaranas tayo ng mga pagsubok na siyang nagpapatatag sa atin. Okay? Ayan. General direction of our lives. Ano nga ba yung kabuuan, pagkalahatang direksyon nating buhay? Sabi dito, God makes His will known to us as we reflect a long-range commitment that we have made. So, gusto ng Panginoon talagang yung kanyang kalooban, gusto niya na maging magre-reflect sa atin, sa ating buhay, sa mga desisyon natin ng mahabang commitment na ginagawa po natin. Much of God's guidance is hidden in the Christian general life direction. Ibig sabihin, yung karamihan ng mga guidance ng Panginoon, hindi talaga niya, hindi niya nakatago talaga. Hindi natin marurok, hindi natin makuha kung anong niya. Kasi, pagka nalaman mo raw, yung tugatog ng nalaman mo, parang tatamarin ka, di ba? Pag halimbawa, tayo, pag alam mo na yung isang bagay na sabi mo lang paulit-ulit na alam mo na yan, yun yung kaya tinatago ng Panginoon yung gusto niya. So, hindi natin yan. Malalaman lang natin yan pag tayo ay wala na rin sa mundo. Yun yung tawag nito. Yun yung pinaka-challenge sa atin. Nakatago yan. Ayan. Specific direction is given either directly to a person or through the invitation of another Christian mediator. Ayan. Yung
Yung direction daw, minsan, hindi daw, minsan, hindi daw, may mga pagkakataon na binibigay ng direct dito sa atin, direct sa atin sarili. Yung kanyang kagustuhan. At meron din ginagamit yung ibang tao na parang siya yung tulay para maging makasunod ka sa ating Panginoon. So minsan yun, dalawa po ang minsan direct sa ating sarili yung pagbabago natin, pagsunod natin, at yung iba naman may pagkakataon na iba yung ginagamit na katulad natin. So merong tulay na siya yung nagdala sa atin dito sa community ng Purpose for Christ. People most often experience God's immediate specific guidance in two ways. Ayan. Leadings of the Holy Spirit and signs. Ayan. Na-experience daw po natin ito na nangunguna yung Espiritu Santo or nagbibigay siya ng mga signs. Yan. Leading of the Spirit. Alam naman na po natin yung sinabi naman sa Bible yan na hindi sa inyo ang Espiritu Santo kung hindi ako aalis. Yan yung promise niya eh. So, mahalaga po yan, yung Espiritu Santo. Tandaan po natin yan. Napakahalaga sa buhay natin yan. Unang-una, kaya nandito yan sa balikat natin. Kasi kalakasan natin yan, Espiritu. Spirit is the body is the holy temple of the Holy Spirit. Nasa katawan po natin yan. Kaya sa mga problema dumating sa atin, huwag tayong manghinawa. Tawagin natin yan. Kahit anong pagsubok, minsan, alam natin, wala tayong minsan yung kapirahan. May sakit yung magulang natin, mga anak natin, wala tayong pang-tuition. Unahin muna natin tawagin yung Spirit. Kasi talagang kasama natin yan sa natin, sa sarili natin. Pangako ni Lord yan, na nasa sa inyong Espiritu na siyang maggabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Kalakasan po natin. Kaya unahin po natin, wag po muna tayo pupunta sa kapitbahay na manghiram. Talagang paramdam natin, Lord, tulungan mo ako. Ibibigay sa atin yan. Pero kung dinadasal mo naman, mangutang sa kapitbahay mo dahil mansugal ka, medyo mali yata yun. Diba? Yung isusugal mo, instead na iyan mo sa mabuting bagay. Huwag ganon. Lagi natin unahin natin. Kung ano man yung wala tayo, tawagin natin yung Holy Spirit. Okay? Yan, signs. Minsan, ginagamit sa mga kapatid natin, lalo-lalo na pag nasa tayo mga ganitong gatherings, yung mensahe, yung passage, habang tayo nag-worship, ginagamit yung mga passage as a sign. Ganun din yung mga circumstances, ibig sabihin, yung mga pangyayari, yung mga nangyayari sa buhay-buhay natin. Yan po, may mga signs din po. Yung laying of this, ayan. Ayan. Sabi dito, a constant reliance on signs can be dangerous daw. Huwag po tayong yung talagang nagre-rely na tayo agad sa signs, medyo may din yan. Delikado din yan pa yan. Hindi po tayo minsan, meron lang kunting naniniwala ka na agad. Kung minsan yung
Yung nagsasabi sa'yo ng nagmarites sa'yo, pinaniwalaan mo na agad. So dangerous daw yan. Huwag po tayong agad-agad na maniniwala. So, mga signs na maaaring delikado din ang Paulo. People can use signs as substitute for listening to God. Yan yung unang-unas. Ginagamit lang daw yung signs, pamalit, para mapakinggan mo yung mensahe ng ating Panginoon. Or, maiwasan yung mga mabigat na desisyon, mga mahirap na desisyon, yan ginagamit yung mga signs para sa mga ganong bagay. So, hindi po yun, kumbaga, guidance lang natin para makapag-isip tayo ng maayos. Also, Christians can interpret scripture passages and circumstances in many different ways according to their personal preferences. Ayan. Malinaw po yun, ha? Ayan. Growing in receiving guidance. Yung paglago daw pa natin. Habang tinatanggap natin yung mga paggabay. God makes His will known to us as we reflect on the fundamental life decisions, a long-range commitment that you have made. Nabanggit na rin po natin kanina yan. Much of guidance is hidden. Naulit yata. Yan. Ayun po, yung tanong sa atin, what does God want me to do? Ano ba yung nais ng Panginoon na ipagawa sa atin? How can I most please to the Lord? Paano ba natin mapasaya ang Panginoon? Una, mga kapatid, we should decide to obey God's will. So dapat mag-decide tayo na sumunod, maging obedience sa ating Panginoon. Bago po siya ay magbigay ng mga graces, mag-reveals ng mga nais na ibigay sa atin. Maging masaya tayo, joyfully submit to God because His plan for us is the best. Ayan. Maging masaya lang daw po tayo na isubmit natin sa ating Panginoon dahil yung kanyang plano ay pinakamabisa. We can hear God's voice and discern His will more easily and clearly we surrender without qualification. Yan. Pakinggan lang po natin yung kanyang boses. I-discern po natin na walang mang kaakibat na paghingi o qualification. I-surrender natin kung ano man yung hindi natin kayang gawin. God will provide. Siya nang tumuno niyan. Kung hindi mo kayang gawin yung mga bagay, hayaan mo. Serve na tayo ng serve. Kahit walang laman ng bulsa natin. Kasi si Lord ang bahala dyan. Alam mo, kami, nasabi ko na rin kay Tito Oski, no? Nung kami nangupahan kami ng matagal na panahon dito sa area ng Camarin. So, ang sweldo ko, ako lang nagtatrabaho, sapat lang. Tapos, misis ko nasa bahay. Kasi sabi niya, nagtrabaho siya dati, ibigay na niya lahat sa mga anak niya. Tiyaga lang ako, sige tiyaga. Tapos, siyempre, mangupahan ka ng mga bigat ay nag-aaral. Unang biyaya ni Lord, mga anak ko, matatalino. So, blessing yun. Pangalawa, nung sabi ko, nag-serve na ako ng gastos dito, youth for Christ ako ng ilang taon. Talagang sagad-sagad. Pag kami lahat ng pamilya, sama-sama kaming pupunta sa youth camp, iwan ng bahay, sarado, butas sa laging bulsa. Minsan nangungutang pa ako para ay ganun lang. Alam mo, nung nag-college mga anak ko,
Sabi, nak, wala tayong tuition. 65 tuition eh, 30,000 na yan. Sabi ko, maging practical na tayo. Sige pa. Basta ako, ginagawa ko yung paraan ko. Exam tayo, ganito yung mga state university. Nakapasa sila. Lahat ng mining sa Manal pinasa. Yung isang anak ko nasa Nueva Ecija. Yung isang anak ko nasa UP Los Baños. Sa CLEC yun sa Nueva Ecija. Alam mo, nung time na yon, siyempre, may college ka ng dalawa. Nasa malayo pa, nangungupahan ka pa. Saan ka pa doon? Sa kalulugar doon, saan ang pera mo doon? Alam mo, nung time na yun, merong nag-alok sa amin ng bahay sa Olympus. Ayan na nga yung tinirahan namin. Dating ganitong baha. So, pasalamat ako dahil nung nag-aral ng mga anak kong college, na mangupahan ako, binigyan ako ng bahay na patitirahin ako, walang bayad. Isipin mo, walang bayad yun. Na upahan ko yun. Nagbibigay, monthly dues, yun. Pero hindi ko ituturing na magbabayad ka ng 7,000, 8,000, buong bahay eh. Alam mo, praise God, nakatapos yung anak ko, agricultural engineering. Tapos na, nasa DA na ngayon. Nasa assistant, na siya. Nasa assistant director. Pangalawa, yung anak ko, although hindi pa siya sasama sa stage, tapos na siya mag-aaral ngayon din as chemical, agricultural chemistry. Dalawa ang license, pwedeng maging license. Tapos na. Kaya siguro, sabi ni Lord, bahain ka na dyan. Bahain ka na dyan. Para siguro palayasin na kami sa bahay na tagal namin binabaha. So ngayon, sabi namin, kubo-kubo lang kasi biglaan eh. Nung tinignan na, hindi naman pala kubo yung bahay na yan. Matatapos na. Praise God. Maraming salamat. So yan. So huwag kayong mahinawa na labas mo sa ganyan. Ang importante, malakas ka. Buhay ka pa, naglalakad ka pa ng maayos. Kahit na, Lord, kahit nasa CNP, ako, PMO, YMC head, cluster head, PMO ko ng chapter, talagang sabi ko, ano ba ito? Importante sa akin, malakas kami, nakapag-serve kami lahat. So yan ang Hindi importante yan, mabaha na yung gamit niyan, basta kami serve. Araw-araw, linggo-linggo, walang paltos yan, kagaya ng walang paltos. So yan. Pero survival, yun nga, kailangan natin patatagin natin yung sarili natin. So huwag po tayo manghinawa na mag-serve. So, yan. Yun lang po may share kung mahaba na ata. So we can defend our surrender to God by offering our life to Him each day. I-offer lang natin kung anong lalo-lalo na sa mga CLP, yan, pinagtsatsagaan ko yan hanggang ngayon. Talagang pero parang gumaan ngayon kasi naging chapter head ako. Ang iniisip ko na lang yung chapter natin, YFC cluster na ako. Ako pa yung PMO ng chapter. Ako pa nagmamanage ng CNP kasi mga senior na yung mag-asama ko. Kaya hindi ko na mabigyan ng Sige lang. Pero ngayon may time na ako sa bahay. Dati talagang kagaya ni Kanosky yan eh. Talagang dire-diretso. Walang paltos. Sabado meron. Halving meron pa din. So ganun ang buhay. So sige lang. Basta malakas. Ayan. Practical steps to receiving God's guidance. Ayan, ito yung pinaka-practical daw. Una, ayan, prayer. Huwag talagang mawala yan, prayer. Talagang yan ang the best. Pray specifically for God's guidance. Huwag po tayo talagang maging specific po tayo sa mga dasal natin. Lord, hindi kailangan pakapaan ng dasal. Huwag lang din po tayo ng hingi. Kailangan din pong pasalamat. Mas maganda na maraming pasalamat kaysa hinihingi. Kasi pagka mamaya kung hindi ka puro hingi ka,
Pagka hindi ka binigyan ni Lord ng tumama ka sa luto, baka magtampo ka na agad. Kaya dapat, tingin natin yung pagpapasalamat. Talagang number one yung pasalamat. Yung hindi po yung hingi ng hingi. Kasi minsan pag nangingi tayo ng hingi, makadidiscourage tayo pag akala natin hindi na binibigay ni Lord. Diba? Pray for special areas needing direction as well as for general wisdom in daily decisions. Ayan. Yung kinakailangan lang daw, yung kinakailangan na as well as for general wisdom in daily decision. Lalo-lalo na sa wisdom ng ating mga pagdidesisyon araw-araw. Yung mga plano natin sa buong maghapon. So, yan, ipipray po natin yan. Lalo-lalo na sa pagpasok sa trabaho, pag-uwi, safety. Yan po, gawin po natin yan. Ayan, study and meditation. Ayan, isa na rin po yan. Ayan, mostly ginagawa naman po natin yan. Faithfulness to our life as CFC. Yan. Faithfulness daw as CFC. Faithful pa ba tayo? Yung tanong, pag tinuro tayo ni Bradowski maging unit head, household head, faithful ba tayo? Nag-o-obey ba tayo? Ayan. Katanungan ko sa ating lahat yan. Pero tanggapin nyo na kasi talagang dapat tayo lahat may blessing kay Lord. Magtiwala tayo sa ating Panginoon. Number one, pagtiwala. Trust. Trust in God. God will always make His will known to us if that is what our hearts desire. Yung kagustuhan ng ating puso, kung ibibigay natin sa ating Panginoon. Alam ni Lord yan. Okay. Reject the false humility that makes us think God would not stoop to speak to us directly, given our sinfulness or given our inadequate mental capacities. Yun, alisin po natin yung maling pagpapakumbaba. Kasi yun ang nagdadala sa atin ng pagkakasala. Yung natin, yung capacity ng ating yung naguguluhan tayo sa mental natin. God loves us and wants us to know His will for our lives. Yan. God loves us and wants us to know His will for our lives. Yan. Minamahal tayo ng ating Panginoon. Growth in receiving guidance is a process that requiring patience. Yan. Maging matiisin po tayo yung ating paglago. Yung guidance ni Lord. Magtiis lang po tayo. Huwag tayong magmamadali. Make patience. Yan po. God's will is for all of us to have the mind of Christ so completely that we would know and obey the Father's will instinctively. Yan. At yan na po nagtatapos yung ating talk ngayong gabi. May God be praised.
Ubo.